Hello po. Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 17 ng Disyembre. December 17, 2024 at ang oras po dito sa Los Angeles, California ay alas 6:38 ng umaga. Martes po ngayon at medyo madilim pa pero mamaya maliwanag na yan. Nais ko lang po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, patungkol dito sa sinabi ni Congressman Acop na nabudol tayo ni Duterte at saka ni Bato de la Rosa. Ayan nga, ang title ko ngayon ay Nabudol tayo, sabi ni Kong Acop. Ayan po. Kasi doon sa final report o yung summary ng report siguro yan o natapos na pala yung Quadcom natapos na, ay isa sa pinakamagandang sinulat niya ni Congressman Acop. Pero of course yan ay padadaanin din doon sa mga members yan Kahit na siya ang sumulat niyan ay siyempre i-edit po yan O kaya isi-signature din yung iba dyan para patunay na binasa nila o dumaan sa kanila o sang-ayon sa kanila. Kung mayroon silang gustong baguhin na word o idadagdag, pwede naman kasi nadagdagan yan. Pero nga ay ang nautusan na magbasa ng report ay si Congressman Acop. Malamang dahil siya ay isang abogado. Opo. Yun nga, at ang sinabi niya doon ay nabudol tayo ni Duterte. Yan po ang tatalakayin ko ngayon. Ay hindi naman siguro lahat. Pero nga, generally speaking, talagang marami po ang naniwala o nabudol o naloko ni Duterte at saka ni Bato de la Rosa. Hindi naman kasi makakaloko yan si Duterte ng ganun na lamang kung wala siyang mga alipuris. Siyempre may katulong din siya. Ganun po yan. Nabudol tayo dahil naniwala tayo. Opo. O napaniwala tayo doon sa hypocrisy nila. Ay ano ba yun? Ano ba yun? Na ang sinasabi po nila ay sila ay galit sa droga. Yan po ang sinasabi nila Na sila daw ay papatayin nila yung mga naglalakad ng droga. Ay pero hindi pala ganun ang nangyari Ang nangyari ay sila ang pasimuno dyan sa droga. O kung may pinatay man sila, ay para yung itago yung nila, yung tunay na pagkatao nila. Kung pumatay man sila, ay marami ang nagsasabi, ay kakumpetensya lang nila yan, yung pinatay nila. Noon, hindi ako maniwala Noon, bakit papatay ka ng tao na kakumpetensya mo lang? Ay di grabe yan, kako. Hindi ako maniwala, pero ngayon, naniniwala na ako. Doon ako medyo nabudol. Pero doon lang sa portion na yun. Opo, doon sa hindi ako maniwala na kasi nababasa ko rin po sa mga comment section ay pinapatay nila ang sabi ng nagko-comment dahil kakumpetensya nila yan. Ay ang kuwang nga dyan, ang napakasakit po talaga ay yung napaniwala na sila ay malinis, sila ang magaling, sila lang ang marunong. Kasi nga, ang sabi nga ni Duterte in 6 months hindi ba? Pati corruption in 6 months tatanggalin niya
At sumang-ayon pa iyan si Bato de la Rosa. Yes sir, sabi niya, yes sir, pwede yan sir, 6 months. Kaya nga may katulong siya o may katuwang siya. Hindi ba? Kasi nga hindi niya maipalaganap yan kung iisa lang niya Kailangan niya ang mga papatay, kailangan niya ang magsa-side boys para maisagawa niya. At marami po yan. Isa na yan din si Bongo. At saka yung mga kapulisan po. Ayan po ang totoong nangyari dyan. Nabudol tayo dahil naikubli nila yung tunay na pagkatao nila o tunay na layunin nila. Naloko tayo. Pero hindi ako kasama dyan. Hindi po ako kasama dyan kasi nga, ito masasabi ko hindi po lahat ng tao ay iisa ang uri. Yan po ang nilalakad ko po sa inyo. At malamang ay sa pananampalataya po, naiiba po ako sa pananampalataya. Kasi kahit na kung minsan attorney ka, mabubudol ka rin Opo mabubudol ka. O kahit na pulis ka, ay mabubudol ka. Dapat hindi ka mabudol kasi nga may pinag-aralan ka. O kung pulis ka naman, ay may alam ka sa mga sistema. Hindi ba? Bakit nabubudol pa? Ayan na nga. Pagdating doon sa pananampalataya, hindi nila napipilter po yung mga sinasabi. Ako po kasi, pag may sinabi ang isang tao, pinipilter ko na agad ng yung salita ng Diyos. At yung nung sinabi niya na in 6 months, aayusin niya ang Pilipinas patungkol dyan sa droga at saka dyan sa corruption, tatanggalin niya within 6 months, ay hindi po ako maniwala dyan Hindi po ako maniwala dyan. Kasi nga, kung kaya palang ayusin ng tao yan, kung kaya ng talagang isang tao ang aayos dyan, ay bakit pa bumaba si Jesus Christ dito? Bakit pa siya bumaba? Kung kaya palang ayusin dyan, hindi po. At yung sa aking pananampalataya, lahat po tayo ay naligaw. Lahat ng tao ay naging alipin ng kasalanan. Ay paano niyang aayusin yan? Nasamantalang ang alam ko, hindi ka makakaalis sa pagkaalipin sa kasalanan. Opo, hindi po kayo makakaalis sa pagkaalipin. Kung magnanakaw ka, yan na yan. Kung nangangalon niya ka, yan na yan. Kung pumapatay ka, yan na yan. Hindi ka makakaalis dyan unless na ikaw ay kahabagan ng Diyos. Favor lang po na kung saan yan ay nangyari kay yung si Noah, hindi ba? Na pinagmulan na naman ng lahi ng tao. Si Noah find favor in the eyes of God. Yan po, kaya siya ay naligtas. At saka yung bali 8 sila 8 kaluluwa. Ayan po, favor lang po o habag. Ayan po, pag kinahabagan ka ng Diyos, yun, pwede yan. Pero hindi pa rin Hindi pa rin po kasi kung ikaw po ay na-born again o kung ikaw ay ligtas na, hindi mo nasasayangin ang buhay mo sa politika. Hindi na po. Kasi ilalaan mo na po yung buhay mo sa gawain ng Diyos. O kaya, kung mamatay ka man o maghirap ka man, ay ilalaan mo na sa Word of God. Yun po yan. Ay bakit naman lalabanan mo pa yung droga? Ay di iba yan, hindi ba? O bakit? Kasi po ang pinag-aawayan dyan, droga ay kayamanan, hindi ba? Kapangyarihan. Bakit mo sasayangin ang buhay mo patungkol dyan sa kasikatan, kayamanan at kapangyarihan? Hindi na. Hindi nalalahok po ang tunay na mananampalataya dyan. Hindi nalalahok.
Opo. Kaya nga kako ay hindi masusolve ni Duterte ang droga kasi nga ay siya nga ay alipin din siya ng kasalanan Gusto niyang yumaman, hindi ba? Kaya gagawa siya ng ganyan. At yan na nga ang nangyari. Papatay ba siya? Ay si Dilima nga binilanggo Ganun po yan. Si Trillanes, yung pardon ni Trillanes ay ni-rebuke, hindi ba? Ni-rebuka, hindi ba? Ayan po Si Chief Justice Sirino, tinanggal, hindi ba? Ayan po ang gawa na ang dami pong nabudol dyan kasi nga ang dami po na kumampi. Opo, ang daming kumampi. Ako po, nung pagkapanalo niyan, halos iisa ko lang po ang nagko-comment doon sa comment section ng Philippine Daily Inquirer. At totoong pangalan po ang ginagamit ko doon. Pero mayroon din ako na isang alias o dalawang alias kasi tatlo ang computer na ginagamit ko Isa sa opisina, isa sa kongko dito sa cellphone at saka isa sa bahay, dito sa bahay. Pero yung ginagamit ko doon sa opisina ay totoong pangalan ko yun. At doon ako parati. At kung minsan sa Facebook, nung una, ako lang ang lumalaban at pinagtatanggol ko si Dilima, si Trillanes, pinagtatanggol ko yan. At yan si Sirino, kaunti kay Sirino. At nilalabanan ko naman yung kwan ni, sino ba yun? Si Corona. Nilalabanan ko yan. Nag-a-answer ako sa YouTube, ganyan, sa Facebook, at saka doon sa comment section sa dyaryo po. Doon sa comment section lang po doon sa Philippine Daily Inquirer. At sa katunayan po, yan si Senador pa noon si Trillanes. Senador pa siya noon, mga 3 taon, ini-invite ako na mag-print sa kanya. Aywan ko kung siya yon, pero ang tagal po ini-invite niya ako doon sa Facebook. Pero wala siyang picture. Kuwan lang, yung blanco. Hindi ko alam kung siya yon o hindi. Pero ako, ayaw ko kasi ng maraming friends sa Facebook Ayaw ko. Kasi dito po sa Amerika, ay tinitingnan po ng employer mo yan. Kung ano activities mo o ano ang mga sinusulat mo. Kaya ayaw ko. Hindi ko ina-accept. Mga 3 years po yan. Pero kay Dilima, wala akong invitation. Pero mas marami ang naibablog ko sa Facebook patungkol kay Dilima. Nilalabanan ko nga yan si Duterte. Kaya hindi po ako nabudol kailanman. Yang mga patutsada o yang mga drama ni Duterte. Ay ngayon nga ang balita sinagot ni Congressman Acop si Bato dahil ang sabi ni Bato, magkita raw sila sa simbahan para patunayan sino ang nagsisinungaling sa harapan daw ng altar. Ay nako, ay sabi nga ni Congressman Acop, ay iwasan mo na yung puro drama, hindi ba? Totoo nga naman, puro drama lang yan Ginagaya niya si Robin Hood Padilla. Puro drama. Wala nang totoo dyan Wala puro drama or make-believe. Pero ang sasabihin ko po ito, kahit na pa 10 na Robin Hood Padilla ang senador o 10 na Bato de la Rosa, hindi maididipinsa po si Duterte. Kasi mga walang utak po yan mga walang alam. Paano nilang ididipinsa yan? Kaya dyan nagkamali si Duterte. Nagbigay siya ng senador na pipitsugin. Ayan po. Walang kwenta yan. Kahit na 10 nga na Robin Hood Padilla ang ilagay dyan, hindi madipinsahan yan.
dito sa sabi ni Congressman Acop na nabudol tayo. Kahit na 10 pang Bato de la Rosa, ay lalo na ngayon, magre-retire na yan o matatapos na ang 6 years niyan eh. Hayaan na natin siya. Bakit sa simbahan pa, hindi ba? Ay ang tagal yung inimbitahan dyan sa Quadcom, ayaw umatin. Hindi ba? O, ang dami nang na-hospital, ang dami na nagpatotoo, mga pulis, mga bilanggo, mga accountant, hindi ba? Ay ang dami na po eh. Nahihilo na sila o nag-aalterpresyon kasi nga, ang hirap magsinungaling po. Ang hirap. Pag hindi po nag-uugma yung iniisip mo at saka yung alam mo o yung damdamin mo, ay talagang magkakasakit ka at diyan po nagkakaroon ng sakit ang tao. Pag hindi unified ang isipan mo at saka yung kung ano man yung laman ng puso mo. O, alam mo ito ang totoo, pero sasabihin mo sinungaling. Adi magkakasakit ka ah. Kaya nagkaka-altapresyon. Ayan po ano. Pero bago po ako magtuloy-tuloy patungkol dito sa budol, ano, ay hayaan nyo muna na batiin ko muna itong batch number 1 po sila. Ano, salamat po sa inyong lahat. Salamat po sa inyong pag-like o panonood o pag-comment. Kahapon may nag-comment din eh na Pero ito sila po ano, salamat po sa inyong lahat ano, si Rosana Narumi ng Japan, batch number 1 po ito ano. Si Al Olalia ng Bacolod, Pampanga o si Libra Girl, si Alex Sarmiento, Dolor Garcia ng Milano, Italy, Nana Antibi ng Bahrain, Will Otaib ng Laguna, Nilson Barliaran, Julia Magbanua ng Singapore, Andre Deliver, Arnold Pirnan ng Cebu, Larry Narbais, Jus Shalan, Elenita Sklapler ng Germany, Bin Puno, Leti Peralta ng Mamburao Occidental, Mindoro, Maribel Baligat Culio, Quirtiquio, Juna M, Rinaldo Abintino, Mel Herrera ng Ibaston, Illinois, Ernesto Aburque, Placer Eduardi, Hiyasmin San Juan, Ruban Di Paz, Mary Grace Santos, Pacmando, John Cabrera, Luwin Sigakong. Salamat po sa inyong lahat. Ike Maglasang, Linda Trasmonte, Linda Walton, Sasha Andigwid, Leni Bungat Agripino C, Eduardo Gonzales ng Singapore, Bumble D, Di Juana Duco, Ernesto Honrado, Josephine Lucas, Bert Abogado. Salamat po sa inyong lahat. Dimitrio Pascual, Soledad Di Baculangan, Brenda Martin, CG Torrio, Melchor Tolentino, Brother Pacamala, Manuel Lim, Danilo Magno, Lawrence Alindayo, Edelberto Infante, Boss Reyes, Paul Vincent Lim, Sonny Gaya, Rupino Baldos, B.T. Velasco, William Ilay, John Dicinco, Victorino Ripran, Norman Nabatar, Bonifacio Avila, Danilo Magno, Carl Alman, Salvi Ibanez, Dumus Ticton, Tibtib Mercado, Bernadette Francisco, Yoser P.O., Cyril Andres, Hermihinir Dugardi, Ruben Delpin, Mama Gina, Lanzo Bintak, Leonardo Asibis at saka si Jose Tosi. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nire-recommenda ko po sa inyo na ating panoorin at subaybayan. Ito po sila ano, Michael Apasible Bulletin, Attorney Insurrecto, Bunyog Pagkakaisa, Vlogcaster Armandin, Engineer Tuto Kausing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo Lang To, Christian Isgira, PMTGR Vloggers, The Action Man, Roy Japantors, Divina Apostol, CG Pichay, Kapihan ni Art at Ago, Dame Juice Johnny, Kakamping, Ang Batas with Attorney Claire Castro, Ka Waldi Carbonell at saka si Attorney Silo Magno. Ugaliin po natin na makinig sa kanila at marami po tayong matututunan sa kanila. Opo, o sige po at tayo po ay tuloy-tuloy na. Ayan nga po, ang topic natin ay nabudol tayo ni Duterte. Sabi ni Congressman Acop ay 100% po na sa lahat ng report niya, yan po ang talagang totoo. Ayan po na nahirapan po ako na magsulat yan dati sa yun nga, sa binabanggit ko sa inyo. Ay pero ito po naman ang mga verse,
bakit hindi ako kasama dyan sa nabudol? Ito po 1 John 4:1. Sinulat po ito ni John na kung saan ay sinasabi niya, do not believe every spirit, sabi niya. Yung word po ay spirit po yan. The word that I speak to you, sabi ni Jesus Christ, are spirit, and they have life. Sabi ni Jesus Christ, or sa ibang version, they are life. Yan po, ito pang sinabi niya, beloved, sabi niya, mga minamahal, sabi niya, do not believe every spirit, but taste the spirit whether they are of God. Yan po ang sinabi niya. Because many false prophets have gone out into this world. Marami kasi Marami. Yang false prophet kasi yan, ay pwede na false teachers o yung mga nagmamagaling, hindi ba? Katulad ni Kibuloy, hindi ba? Ayan po, do not believe every spirit, but taste the spirit if they are of God or if they are from God. Yan po ang sinabi. Pero ang problema po kasi dito, kung wala kang alam sa Word of God, paano mo kang ihahambing Hindi mo maihambing. Yan po ang problema dyan. Wala kang paghahambingan. Halimbawa, yung sinabi ni Jesus Christ na, without me, you can do nothing. Ay paano ngayon ang sasabihin ni Duterte na aayusin niya ang droga, hindi ba? Ay kung wala siyang Jesus Christ, hindi ba? O hindi niya isinangguni kay Jesus Christ, hindi ba? At yan na nga, napapatunayan na ngayon na siya pala ang puno ng droga, hindi ba? Ayan, kaya nga hypocrisy po Ito po ang 2 Peter 2:1. Babasahin ko lang po itataas ko lang bahagya po Ayan, para makita natin false prophet pa rin ito o false teachers. Yan, mga leaders o mga nagmamagaling. Kasama na dyan si Kibuloy na kaalyado naman ni Duterte, hindi ba? Baka nga dyan nilalagak yung pira hindi ba? Ni Duterte. Ay bahala na sila dyan kung hindi na nila makuha yan kasi wala na si Kibuloy paano siya makapag-withdraw? Naka-freeze pa ang asset niya dito yan sa Amerika. Ay kung dito nila nilagak yung mga pira, problema nila yan. Basahin ko lang po 2 Peter chapter 2 verse 1. Now there were also false prophet among the people. Ayan, parati pong ganyan po Just as there will be false teachers among you, they will secretly introduce destructive heresies. Ayan po, hindi ba? Mga heresies lang po yan Yang ginagawa nila. Para palabasin na sila ang magaling nga Ang tao kasi ay mataas ang tingin sa sarili. Opo, yan po talaga, mapagmataas. Namana po natin yan doon kay Lucifer na gusto niya, ako rin maging Diyos. Luluhod sa akin ang lahat o sasambahin ako. Ganun po yan Namana po natin yan. Kaya no doubt na ako dyan. Ang halos lahat ng tao ang gusto siya ang mataas. Opo. At walang po pwede sa kanya. Diktator na po yun. Wala. Papatayin niya kung may haharang sa kanya O kaya kakasuhan niya. O kaya ibibilanggo niya. Yan po. Even denying the masters who bought them, bringing swift destruction on themselves. Naniniwala sila sa Diyos, pero ang sasabihin nila ay estupido ang Diyos. At alam ko, galing kay Kibuloy yan. Para palabasin ni Kibuloy po na siya ang magaling o siya lang ang nakakaintindi na mayroon siyang ibig sabihin, na mayroon siyang idea. Ganun po yan. At kinupya naman ni Duterte. Tapos ito naman mga vloggers, ito naman mga yung mga defenders niya ay hindi naman Diyos ang binabanggit niya diyan Hindi daw Diyos. Ay paano hindi Diyos na binanggit po ang lumalang ng langit at lupa Bakit daw may ahas doon adi Diyos yan Hindi ba? Diyos ang binabanggit doon na estupido. Kaya nga
ito nakasulat dito, even denying the masters who bought them. Binili po tayo ng Panginoon. Binili niya tayo. Tayo ay, ang ibig sabihin po nito, tayo ay wala ng pag-asa. Wala na Talagang papuntan, naligaw nga o naging alipin ng kasalanan pero binili niya tayo ng kanyang sariling buhay o ng kanyang dugo. Ransom nga o ransom para kung sino man sa kanya ay manampalataya o maniwala pero kung ayaw nga maniwala hindi ba? Hindi niya matutubos. Hindi niya mararansom. Hindi. Kung ayaw siyang pakinggan, at very fair po yan, just po yan, paano nang ililigtas yan kung ayaw maniwala Hindi ba? Yun po ang fairness. Kasi nga, wala ka namang gagawin Kailangan mo ba ang sintabo? Hindi Kailangan mo ba ang taxi? Hindi. Kailangan mo ba ang cellphone? Hindi Kahit na ikaw ay bilanggo, pwede mong gawin yan. Maniwala ka lang. Hindi ba? Kahit na ikaw ay hari, pwede mong gawin yan. Artista ka, pwede mong gawin yan. Hindi ba? Katulong ka, pwede mong gawin yan. Kaya very fair po ang Panginoon. Lahat ng tao pwedeng maniwala sa Kanya o may faith sa Kanya. Hindi kailangan po ang cellphone o padrino. Wala na. Maniwala ka lang. Ngayon, kung ayaw mo talagang maniwala o may reason ka bakit ayaw maniwala, bahala ka na. Hindi ka niya masisib o hindi ka niya matutubos. Kaya yan ang sinabi diyan, even denying the master who bought them. Binili tayo ng kanyang sariling dugo. Bringing swift destruction on themselves. Yan po nakasulat. Ngayon, ito sa Colossians chapter 2 verse 8. Isa rin ito sa pinapangatawanan ko, kaya hindi ako nabudol. Opo. See to it that no one takes you captive through philosophy. Mga pilosopo po kasi yan Hindi ba? Mga pilosopo pipilosopuhin nila, bakit daw nagkaroon ng ahas? Hindi ba? Pilosopo po yan Bakit hinayaan na magkaroon ng ahas? Ay nga naman, hindi ba? Parang ang ganda, Pero ay anong pakialam mo doon, hindi ba? Sino ka? Ay putik lang, hindi ba? Putik lang po ang tao At hiningahan lang, kaya nagkaroon ng buhay. Became a living being. Ay sino ka? Para kukwestiyonin mo yung lumalang ng langit at lupa, hindi ba? Ay 17, ang average years old po ng tao ngayon ay 70 lang Hindi ba? 70, the average life of man sa ngayon. Sige na, umabot ng 80. Pero pagkatapos ng 80, is full of agony. Masakit na ang likod, masakit na ang dami ng kasuan na sumasakit. Yung iba, hindi na makakain hindi na makalakad, hindi na maisuot ang magagarang damit. Kasi nga, hindi na makalakad Ayan po do not be deceived. See to it that no one takes you captive through philosophy and empty deception. Ayan nga, mga empty nga yan Hindi ba? Si Bato de la Rosa, sabi niya, magkikita na naman daw sila gusto niya magkita sila sa simbahan. Ay, bakit simbahan pa yan? Bakit? Ay sinong simbahan ba ang tinutukoy mo? Anong simbahan ba yan? Ay, ang dami pong simbahan. Kalukuhan lang yan. Bakit ka pupunta doon? Ay, naandito na nga sa Quadcom ang daming testigo, pagharap-harapin na dyan, hindi ba? Ay, ayaw nyo namang umatin, hindi ba? Which are based on human traditions and the spiritual forces of the world rather than Christ. Ayan po. Alam nyo po mga kababayan, aywan ko kung maniniwala kayo sa akin, iisa lang po ang totoo dito na alam natin ayaw paniwalaan ng iba Iisa lang ang alam natin na totoo pwede natin na sabihin na totoo. Tayo po ay hindi totoo. Alam natin na tayo ay maganda, matalino. Hindi po totoo yan.
Hindi po tayo ay mayaman, hindi po totoo yan. O tayo ay malakas o makapangyarihan, hindi po totoo yan. Tayo ay mabait, ganun, hindi po totoo yan. Hindi po. Ang totoo lang po dito ay si Jesus Christ ay anak ng Diyos. Period na ako dyan. Opo. Yung sasabihin ni Duterte na in 6 months, hindi po totoo yan. Alam ko yan. Kasi nga wala nga totoo sa tao eh. Walang totoo. Ang akala lang kasi ng tao ay siya ang pinakamaganda. Siya ang pinakamatalino. Siya ang ang akala lang ng tao yan. Yan po ang katotohanan dyan. Pero saan ka mag-reference? Wala eh. Kailangan may reference ka at dapat ang reference mo ay ang Diyos. At hindi mo naman kilala ang Diyos. Ito nga si Jesus Christ ang reference mo para makita mo kung ano ka. At pag nakita mo na kung sino si Jesus Christ at saka ikaw, luluha ka lang, iiyak ka, hihingi ka ng tawad. Kasi nga ay wala kang biyang comparisong po ang tao eh. Pero ang akala ng tao, ayan nga, yung ginagawa ni Duterte, na maluluko niya ang lahat ng tao, hindi ba? Yan ang inaakala niya ay hindi po. Oh. Ayan po. Pag nakita mo na sino si Jesus Christ at ikukumpara mo yung sarili mo, ay putik ka lang eh. Oh. Limitado ka. Pero ang Diyos ay walang limit. Ayan po. Yan po ang sinasabi ko. Kaya nga, hindi ako mabubudol dyan sa mga ganyan. Opo, kaya yan naman po ang pinapanhik ko sa inyo. At natutuwa ako dahil mabilis na nabubuwag yung mga balat kayo ni Duterte at saka ni Bato de la Rosa. Nabubuwag na. Opo. Nabubuwag na o nahahayag na o nabubuking na sila doon sa pambubudol nila. O sige po at hanggang dito na lang po At dalangin ko po sa ating pakikinig, sana tayo ay magkaroon ng wisdom na nanggagaling po sa Panginoon. At dinadalayan ko po na i-bless po yung nakikinig sa akin. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.